Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Unang bahagi ng EDSA Rehabilitation Project, posibleng matapos na sa Hulyo ngayong taon ayon kay Secretary Vince Dizon. Dating Senador Bong Revilla tumangging maghain ng plea sa kasong malversation hinggil sa 92.8 milyong pisong flood control project sa Bulacan. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, 2.4 milyong pisong halaga ng inabandonang marijuana bricks natagpuan sa Sadanga Mountain Province. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala, pasok sa ikalawang round ng Dubai Tennis Championships. At sa Showbiz Button, Thai GL stars Mabel at Pang G nagpasaya ng fans sa kanilang Clear Bell fan meeting in Manila. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasawi ang isang criminology student sa Iloilo City matapos matrap sa sumiklab na sunog sa kanilang talyer. Ayon sa ama ng biktima, natutulog ang kanyang anak nang mangyari ang sunog. Una sa balitang yan, si Jocelyn Maki. Tinangkap ang iligtas ng kanyang ama ang 24 anyos na criminology student sa nasusunod nilang talyer sa Barangay Balabago, Haro District pero huli na dahil sa mabilis na paglaki ng apoy. Ayon sa ama na si Lito, sinabihan niya ang kanyang anak na umuwi ng Iloilo mula sa Antique upang tulungan sana siya sa talyer. Pero walang idea ang ama na nakauwi na pala ang kanyang anak at tumiretso ito sa kanilang talyer. Sa impormasyon ni Lito, natutulog ang anak nang sumiklab ang sunog. Posible anya na tinangka rin ng anak na makalabas pero nahirapan itong huminga at nawalan ng malay. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi naman ho sa mga nanananghalian, agnas na ang katawan ng isang babae nang matagpuan ng mag-asawa sa masukal na bahagi ng Barangay Payangan sa Dinalupihan, Bataan. Agad namang rumesponde ang mga otoridad upang alamin ang pagkakakilanlan nito at ang kanyang posibleng dahilan ng pagkasawi. Mula sa Bataan, magbabalita si Danny Gumilang. Nasa stage of decomposition na nang madiskubre ang bangkay ng isang hindi kilalang babae sa isang liblib at masukal na lugar sa CQ Libingan, Barangay Payangan, Dinalupihan, Bataan, alas 11 ng umaga nitong weekend. Natagpuan itong bangkay ng isang mag-asawa na nangunguha lamang ng alcohol sa lugar na ang layo nito sa kanayunan ay may 5 oras kung lalakarin na agad namang ipinagbigay alam nila ito sa barangay kapitan sa lugar at humingi na responde sa PNP sa Dinalupihan at sa SOCO para sa iba pang makukuhang impormasyon ng pagkakilanlang at sa naging sanhi na kamatayan nito. Nakahandusay ito sa kagubatan ng matagpuan. Pansamantalang inilagak itong bangkay sa Payangan Public Cemetery. Sa mga nawawalan na kaanak, makipag-ugnayan lamang sa Dinalupihan PNP para sa iba pang impormasyon at detalye. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Gumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target namang matapos sa Hulyo ngayong taon ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, habang pipirmahan ngayong araw ni Secretary Vince Dizon ang reforma para sa promotion based on merit and technical performance ng kanilang mga empleyado. Ang mga detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Inaasam matatapos pagdating ng Hulyo ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA kung sasakop na pagsasaayos ang Roas Boulevard at Orense. Ito ang sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference kung saan kabilang sa mga matatapos ay ang mga sidewalk. Quite advanced yung progress. So hopefully by May tapos na. At least yung dadaanan ng mga sasakyan
And then yung sidewalk, June, July. Tapos na rin. Dagdag ni Dizon na pinaplansya na rin ng DPWH ang mga procurement documents para naman sa Phase 2 ng EDSA Rehab. Pag natapos yan, gusto ko magpa-extend na rin to, hopefully, to Boni, Ortigas, and then later on to Cubao. Samantala ngayong araw din pipirma ni Dizon ang isang department order na layong baguhin ang pamantayan sa pag-promote ng kanilang mga empleyado, lalo na sa mga regional director at mga district engineer. Bukod sa mga standard at basic na requirement, isasama ni Dizon ang ilang monitoring requirements, gaya ng bilis na pagsasaayos sa mga repair at maintenance sa mga kalsada at tulay, mabilis na aksyon sa mga mangyayaring sira dulot ng kalamidad at ang kalidad ng mga ito sa oras na matapos ang proyekto. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila immediately. No? Every year ang magiging measurement nito. Tinalakay din ni Dizon ang pagtitiyak na madaraanan na bago ang Holy Week ang sira-sirang bahagi ng Marlica Highway, lalo na sa Gumaca, Quezon, Samar at Ginobatan sa Albay. Ayon sa kalihim, paspasan ng ginagawang repair at paglalagay ng pansamantalang tapal sa mga nasabing kalsada na kanilang ininspeksyon upang masiguro mas maayos sa biyahe ng mga Pilipino pagdating ng Holy Week. All obstructions and clearing works must be completed by the end of March. Ibig sabihin, pagka babiyahe na ang mga kababayan natin sa Maharlika Highway, lalong-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar, kung saan laging sira, laging grabe ang traffic dahil sa mga construction, wala nang obstruction, wala nang ongoing na construction. Matapos ito, arangkada na rin ang long-term rehab plan para sa Maharlika Highway kung saan magpapatupad ang ilang pagbabago gaya ng pagkakaroon ng foreign consultants, paggamit ng concrete paver technology at paglilimita sa malalaking contractors sa mga isasagawang bidding. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, tumanggi naman na maghain ng plea si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation kaugnay sa 92 milyong pisong flood control project sa Bulacan. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita live ni Val Gonzalez. Val. Yuel, ang Sandigan Bayan 3rd Division na nga ang naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito'y dahil sa tumangging maghain ng plea o tumugon ng pag-amin o pagtanggi sa mga akusasyon laban sa kanyang dating senador. Ito ang kasong may kinalaman pa rin sa malversation of public funds kaugnay sa 92.8 million peso flood control project anomaly sa bayan ng Pandi sa Bulacan. Kasabay nito ay naghain na rin ng not guilty plea ang natitirang kapwa-akusado ni Revilla na hindi pa nababasa ng sakdal itong si DPWH Bulacan District Engineer Juanito Mendoza. Noong nakalipas na linggo ay una nang binasa ng sakdal ang 5 pangkat kapwa-akusado ni Revilla na kinabibilangan itong si DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez at iba pang mga opisyales na sina Engineer JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat at Cristina Pineda. Dahil dito ay tinakda ng Sandigan na Bayan 3rd Division ang pre-trial kay Revilla sa Marso 6 habang ang submission of evidences ay itinakda naman ng korte sa darating na February 23 hanggang 27. Samantala, Yuel, ito'y kapapasok-pasok lamang pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hirit ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na muling iimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang kasong kinakaharap nito tungkol pa rin sa anomalya sa flood control project. Kasunod ito nang inihain ng kanyang kampo sa korte na motion for re-investigation sa Ombudsman o pinababalik sa Ombudsman sa nilabas na desisyon ng korte. Pinayagan ng mga maestrado ng Sandigan Bayan ang hiling na leave of court ng dating mambabatas, gayon din si dating official, DPWH official na si Juanito Mendoza. Dahil dito natasan ng ombudsman na magsagawa ng panibagong investigasyon hinggil sa kasong malversation na ipinupukol o iniakusa dito kay Revilla. Paliwanag niyang kanyang legal counsel na si Attorney Francesca Senya, hindi binagbigyan ng ombudsman ang kliyente na tumugon sa mga kaso kaya't naghain sila
ng naturang motion. Mula rito sa Sandigan Bayan, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Naniniwala si Senator Ping Lacson na dapat idaan sa lokal na korte ang pag-aresto laban sa mga kapwa-senador na sina Bongo at Bato de la Rosa. Ito ay kung totoo na may inilabas na umanong warrant of arrest matapos mapabilang sila sa mga nirekomenda ng ICC na kasuhan kaugnay sa madugong war on drugs. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Isang malungkot na bahagi ng kasaysayan ng Senado kung sakali at ilang mga senador ang makukulong dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng report na formal nang inirekomenda ng Special Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na kasuhan sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo. Ito'y kaugnay ng madugong kampanya laban sa iligal na droga sa Davao City at sa buong bansa sa panahon ni dating Mayor at Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Lacson, nalulungkot siya dahil unang-una ay kapwa niya galing sa Philippine Military Academy o PMA si De La Rosa. Naniniwala ito na kung totoong may warrant of arrest at red notice na mula sa Interpol, ang mga ito ay dapat padaanin sa mga lokal na korte. Hindi maaring basta na lang i-turn over ang sinumang may kaso sa ICC. Tiniyak naman ito na kapag umabot sa puntong may warrant of arrest na sila, ipupulungin sila ni Senate President Tito Soto III. Hindi tiyak ni Lacson kung saklaw ng immunity ang kaso ni Nago at De La Rosa dahil ang sakop nito ay ang mga kasong may hatol na 6 na taong kulong pababa. Muli itong dumistansya sa kaso ni Senator De La Rosa na kung sakali at siya'y kasuhan sa Senate Committee on Ethics dahil hindi na siya pumapasok at patawan ng parusa dahil minsan siyang nagtago ng ideklarang wanted noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Maliban sa kaso ni Nago at De La Rosa, sa ICC ay may mga senador din na napabalitang lalabasan ng warrant of arrest dahil naman sa may kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang kanlurang bahagi ng San Esteban, Ilocos Sur kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, may lalim na 6 o 16 na kilometro ang lindol na tumama ang sentro sa karagatang bahagi ng San Esteban. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa Bantay at Vigan City sa Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Cabugao, Kawayan, Magsingal, San Ildefonso, San Juan, San Vicente, Santa Catalina, Santo Domingo at Sinait sa Ilocos Sur. Habang intensity 2 naman ang naitala sa 20 pang bayan sa Ilocos Sur, kasama na ang Baloan, Bangar, Bawang, Caba, San Fernando City, Santol at Supiden sa Osodipen sa La Union. Intensity 1 naman ang naramdaman sa Arinay sa La Union. Pinawi na ng FIVOX ang pangamba na masusundan ito ng aftershocks at wala rin inaasahan na idudulot na pinsala sa mga infrastruktura. Para sa mga motorista, ihanda na ang inyong mga bulsa kasado ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas sa February 17. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang kapwa tataas ng 60 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene. Epektibong oil price adjustment ng karamihan ng kumpanya bukas alas 6 ng umaga. Sa mundo ng tennis, aabante na sa ikalawang round ng Dubai Tennis Championships si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos magretiro ng kalaban nito dahil sa injury. Ang mga detalye ihahatid ni Matchpoint Mili Borja. Umabante sa ikalawang round ng Dubai Tennis Championships si Filipina tennis star Alex Ayala matapos magretiro dahil sa injury ang kanyang kalaban si Hailey Baptiste ngayong Lunes. Nakuha ni Ayala ang unang set at 6-4 bago tumigil sa laro si Baptiste habang lamang ng 1-0 sa ikalawang set dahil sa iniulat na abdominal injury.
Ipinakita ni Iyala ang matibay na laro sa unang set kung saan nakabawi siya mula sa maagang pagkakahuli at naipanalo ang set sa pamamagitan ng isang forehand winner. Sa ikalawang round, makakaharap ni Iyala ang third seed na Italian tennis player na si Jasmine Paolini na diretso nang pumasok sa ikalawang yugto dahil sabay. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Mga public school teachers gagawaran ng DepEd ng 5 araw na wellness break. Sa MBC TV Global, aktor sa Albania kinasuhan na ang kanilang gobyerno matapos siyang gawing AI virtual icon ng walang paalam. At sa Showbiz Spotted, Thai GL stars Mabel at Pangji nagpasaya sa kanilang fan meet sa Quezon City kahapon. Lak na niyang sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sumampa na sa 57 ang bilang ng mga nasawi mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Ito'y makaraang makarecover ang Philippine Coast Guard ng karagdagan pang 3 bangkay sa katubigang sakop ng Balok-Balok Island kahapon. Ayon sa PCG, batay sa pinagsamang datos ng mga otoridad, nasa 273 ang bilang pa rin ng mga survivor habang 22 individual ang nawawala. Nitong weekend, sumailalim sa hyperbaric oxygen therapy ang technical divers ng PCG upang matiyak at maiwasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng diving-related conditions gaya ng decompression sickness. Tiniyak ng PCG na patuloy na hahanapin ang mga nawawalang individual para sa pamilya ng mga biktima na naghahanap ng pananagutan at hustisya. Matapos naman magpatupad ng 5-day wellness leave ang DPWH, sumunod na rin sa hakbang na ito ang Department of Education o DepEd. Bahagi raw ito ng suporta ng pamahalaan para sa pagsuporta ng mental health sa ating mga guro at personnel. Tinutukan niya ni Rovic Manuel. Inaprubahan na ng Department of Education o DepEd ang pagkakaloob ng 5 araw na wellness break o leave para sa mga guro at kawani kada taon. Ito raw ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan na suportahan ng mental health at overall wellness ng mga guro, kasabay ng tumataas na hamon at pangangailangan sa sektor ng edukasyon na alinsunod na rin sa Mental Health Act at Wellness Leave Policy ng Civil Service Commission o CSC. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layunin nitong mas pagtuunan ng pansin ng kapakanan ng mga guro at empleyado at isulong ang mental health sa buong public sector. Sa ilalim ng guidelines ng CSC, saklaw nito ang lahat ng kwalipikadong opisyal at empleyado ng DepEd. Kabilang narito ang mga nasa permanent, temporary, casual, contractual, coterminus, substitute at provisional positions, pati na ang contract of service at job order personnels. Batay naman sa DepEd order, pwedeng mag-file ng wellness leave ng paisa-isa o hindi higit sa 3 magkakasunod na araw sa isang taon. Maaari itong gamitin para sa mental care, physical wellness activities o simpleng pagpapahinga. Hiwalay naman ito sa umiiral na iba pang pinagkaloob na leave sa mga guro tulad ng sick leave at vacation leaves. Samantala, para naman sa application sa wellness leave, kailangan lang na magsumite ng hindi bababa sa 5 araw. Bago ito gamitin, liban na lang sa emergency situations. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gumawa ng ingay online ang pagdetain na kalaunay pinalaya ang driver na nasangkot sa insidente ng pagkahulog ng isang estudyante sa LRT-1 FPJ Station. Dahil dito isinusulong ngayon sa Kamara ang proteksyon para sa mga nasasangkot sa mga aksidente na wala naman talagang pananagutan. Ang iba pang detalye sa report ni Milky Regunan.
Ang mga motorista ay hindi automatic na pananagutin o kakasuhan sa aksidente kung mapapatunayang walang paglabag sa batas trapiko. Nakapaloob ito sa House Bill 110 ni 4Ps Representative J.C. Abalos matapos ang insidente umano ng suicide nang tumalon ang isang estudyante mula sa LRT platform sa EDSA. Sa naturang insidente, sumalpok sa dumaraan na sasakyan sa EDSA ang biktima mula sa pagkakahulog sa LRT platform. Agad na inaresto ang driver at na-detain pero pinalaya matapos mapatunayan na walang kasalanan ng driver nang i-review ang CCTV footage. Ayon kay Abalos, layunin ng bill ang hustisya hindi lamang sa biktima kundi maprotektahan ang mga inosenteng mamayan mula sa trauma at kaso na hindi naman sila sangkot. Sabi ni Abalos, kasama sa probisyon ng bill ang malinaw na pagtukoy sa driving and road accidents, aggravating and mitigating circumstances at pananagutan ng partidong sangkot sa road safety incidents. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para po sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, makararanas ng malamig na hangin dulot naman ng amihan ang extreme northern Luzon kung saan maaring makaranas ng panandaliang ulan ang Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Habang easterlies naman o ang hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang nagdadala ng mainit na hangin sa malaking bahagi ng bansa, kabilang narito ang Metro Manila. Shearline naman o banggaan ng amihan at easterlies ang magdudulot na kalat-kalat na pagulan sa Cagayan at Isabela. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang mainit at maalinsangang panahon na may tsansa ng localized thunderstorms ngayong araw. Samantala po sa usapang trivia, 38 minuto. Sinong mag-aakalang sa higit kalahating oras, marami na ang maaring mangyari. Pwede mo nang matapos ang isang episode ng paborito mong series o di naman kaya ay maganap ang isang digmaan. Alamin na this, ano nga ba ang pinakamabilis na digmaan sa ating kasaysayan? Pinakamabilis na digmaan na nangyari sa kasaysayan ay ang Anglo-Zanzibar War na nangyari noong August 27, 1896. Ito ay nangyari sa loob ng 38 to 45 minutes. Nagsimula ang gulo nang mamatay ang ikalimang sultan ng Zanzibar na si Sultan Hamad bin Tuwaini. Nang mabakante ang kaniyang posisyon, agad namang umupo sa trono ang kaniyang pamangkin na si Khalid bin Bargash nang walang paalam o pahintulot mula sa mga British na may malaking kontrol noon sa Zanzibar. Hindi ito nagustuhan ng mga British kaya naman binigyan nila si Khalid ng ultimatum. Bumaba siya sa pwesto bago mag alas 9 ng umaga o kung hindi ay magsisimula sila ng gera. Pero si Khalid may pagkamatigas ang ulo at hindi nagpatinag. Nagkulong siya sa palasyo kasama ang kaniyang mga sundalo. Nang dumating ang takdang oras, eksaktong 9:02 ng umaga, nagsimula ang pagbomba ng British warships. At sa loob ng 38 minutes, nawasak ang palasyo, nasira ang kanilang navy at mahigit 500 ang nasawi at nasugatan sa panig ng Zanzibar. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Pinakakasuhan ng isang aktor sa Albania ang kanilang gobyerno matapos gamitin ang kanyang mukha at boses bilang artificial intelligence icon ng isang virtual minister. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Albania. Nagsampa ng kaso ang isang aktor laban sa kanilang gobyerno matapos umunong gamitin ang kanyang muka at boses bilang avatar o artificial intelligence icon ng walang pahintulot. Ito'y pinangalan ng si Diela na layuning gawing virtual na miyembro ng gabinete upang mangasiwa sa paggawad ng mga kontrata ng pamahalaan bilang hakbang laban sa katiwalaan. Ayon sa aktor na si Anila Bisha, noong unang inakala niyang biro lamang ito, ngunit naging seryoso ng sitwasyon na magsimula siya makilala at tawagin na sa pangalan ng AI at ituring pa itong panibagong haligi ng gobyerno.
Nakatakda namang ilabas ngayong linggo ang hatol ng korte at kapag napatunayan may pagkakasala, maaaring pagbayarin ng administrasyon na hanggang 21 milyon euro bilang danyos. Samantala, balita naman mula sa Amerika. Sumagot na si former US President Barack Obama laban sa nag-viral na post ni US President Donald Trump na racist photo nila ng mag-asawa. Git ni Obama sa isang podcast interview, tila naging isang malaking clown show nang nangyayari sa social media at telebisyon kung saan nawawala ng hiya at paggalang mula pa mismo sa mga taong may tungkulin sa pamahalaan. Dagdag pa niya, maaari naman itong makaapekto sa chance ng Republicans na manalo sa susunod na eleksyon, gayong marami na sa kanilang mga mamamayan ang nabahala sa naturang aksyon ni Trump. Magugunitang sa isang 20-minute video ni Trump na pinost sa kanyang social media platform na Truth Social ay makikita ang isang larawan ng mag-asawang Obama na nasa katawan ng unggoy na siyang tinawag ng netizens na racist meme post. At sa iba pang balita, matapos naman na naging kontrobersyal na Winter Olympics sa Ukrainian skeleton racer Vladislav Verashkovich dahil sa kanyang disqualification case, ginawaran naman siya ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng Medal of Freedom. Ayon kay Zelensky, ito ay para kilalanin ang katapangan ng atletang maglakas loob na ipahayag kung sino siya at ang kanyang ipinaglalaban. Isang tapang na mas mataas pa niya kaysa sa medalya na sanay kanyang pinaglalabanan sa nasabing Olympic Games. Matatandang dinismiss ng Court of Arbitration for Sport ang kanyang apela na makalaro pa rin sa prestiyosong kompetisyon matapos siya makatanggap ng paglabag kaugnay ng kanyang Helmet of Remembrance. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinida naman na sa ikapitong anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD ang mga makabagong teknolohiya para sa pagtayo ng mga bahagi sa ilalim ng 4PH program. Ang mga detalye hatid live ni Val Gonzalez. Val? Ms. Karen, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ikapitong taong anibersaryo ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD dito sa Megawide Precast Camp dito sa bayan ng Taytay, dito sa lalawigan ng Rizal. Dito ipinakilala ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtatayo ng bahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pamahay para sa Pilipino o 4PH program ng gobyerno. In-inspeksyon ni PBBM kasama si DSUD Secretary Jose Aliling ang pasilidad ng Megawide Precast Plant. Ipinakita ng private partner na Megawide kung paano ginagamit ang advanced construction system na magpapabilis at magpapababa ng gastos sa pagtatayo ng mga pabahay na may parehong kalidad at integridad. Ipinakita ng Megawide, DSUD at maging ng National Housing Authority at ng Pag-ibig Fund sa Pangulo ang layunin ng paggamit ng precast materials para sa pagpapaikli ng panahon ng konstruksyon. Ang modernong teknolohiya ay nangangahulugan ng mas maikling panahon sa paghihintay ng mga pamilyang matagal nang nangangarap ng sariling tahanan. Ang konsepto ng innovation ay sentro sa layunin ng administrasyon na bilisan ang paghahatid ng abot-kayang pabahay. Dumalo rin sa inspeksyon at selebrasyon ang ilang mga taas na opisyales ng gobyerno, kabilang na itong si Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer Federico Lacsa at National Housing Authority o NHA General Manager Joe Bentay. Sa bahagi ng Pag-ibig Fund, narito pakinggan natin ang mensahe ng kanilang Pag-ibig Chief Executive Officer na si Manang Marlene Acosta. Val? Go ahead, Val. Kung may paparinig lang natin yung mensahe ng Pag-ibig Fund dahil ito ay patungkol doon sa tamang pagbabayad ng mga kumuha ng pabahay sa ilalim ng Pag-ibig Fund. Para lang sa gano'n ay umiikot yung pondo at maibigay pa din sa mas maraming mga Pilipino na nangangailangan o kailangan kumuha na ng kanilang pabahay. At bilang bahagi ng pagdiriwang, pinangunahan din ni Karen ng Pangulo ang seremonyal na paggawad ng mga housing assistance
at susi ng bahay sa mga benepisyaryo ng 48 program mula sa iba't ibang 48,000 projects sa Palayan, Nueva Ecija, San Mateo, Rizal, Caloocan City, Imos, Cavite, San Fernando, Pampanga, at Mamburao sa Occidental Mindoro. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay sa mga benepisyaryo ng kanilang susi ng pinapangarap nilang kanilang bahay sa 7th anibersaryo ng DSUD. Muling binigyang diin ng ahensya ang kanilang pangako sa integridad, accountability at pagbibigay ng dikalidad na serbisyo upang isulong ang adyanta sa pabahay at urban development ng bansa. Layunin ng expanded 4PH program ng Administrasyong Marcos ang makapagtayo ng matatag, inclusive at resilient komunidad sa buong Pilipinas bago matapos ang termino ni PBBM sa taong 2028. Mula rito sa Taytay, Rizal, para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinos. Maraming salamat, Val Gonzalez, nag-uulat live mula sa Tanay, Rizal. Day after Valentine's, nagpakilig ng Pinoy fans ang Thai Jill stars na sina Mabel at Pangji. Matapos ang tagumpay ng kanilang Claire Bell The Series, bumisita sa Pinas nitong linggo ang Thai Jill stars na sina Mabel at Pangji. Sa kanilang 10 out of 10 visuals at matinding chemistry, talagang hiyawan ng Magics sa first ever fan meet ng dalawa. Damang-dama ang tamis ng Valentine sa rendition ng Thai actress sa OPM song na O Pag-ibig. Habang ilang fans nga ang maswelteng nakalaro on stage ang kanilang idols. And speaking of fans, we love you, Claire Bell! Ang fellow Magics na ito na nag-ala inmates tulad sa ginampan ng karakter ni na Mabel at Pangji sa serye nang galing ba sa Iloilo at Siquijor. Masayang masaya lalo't na nanalo ako kanina sa game. Parang wala akong masabi, ang ganda nila. Habang ang fanboy namang si JR na isa rin sa mga nakapaglaro with the girls all the way naman from Bicol. Sobrang nanginginig talaga ako habang naglalaro ako doon. Hindi ko ina-expect na ako yung unang-unang mabubunot na doon sa yes po. Hindi ko talaga ina-expect. Sobrang saya po. Pero syempre, bukod sa duet, may solo performances din ang Claire Bell Stars. Bukod sa Valentine's Week, extra special din ang fan meet dahil may advanced birthday celebration para kay Mabel. Ang 8-episode Claire Bell The Series ay inilabas November last year. Tungkol ito sa nabuong love story sa loob ng isang presinto. Sawadee ka, kapun ka. We love you and thank you for coming to the Philippines. See you again. We love you, Mabel and Pangji! Balik kayo! Para sa MBC TV Network News, ito po rin Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, binatilyo sa Pangasinan, patay matapos makuryente. Sa MBC TV Sports, Francie Secarielli lumapag sa 54th place sa Giant Slalom ng Winter Olympics. At sa TNVS, mga Pinoy na masaya sa kanilang love life, bakit nga ba nananatiling mababa? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, abandonadong marijuana bricks na isinilid sa sako ang natagpuan ng mga otoridad sa Mountain Province na nagkakahalaga ng 2.4 milyong piso. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Balita sa Mountain Province, sinamsam ng mga otoridad ang 2 sako na may lamang 20 kilo na marijuana bricks sa inabandona sa Sitio Mamaga, barangay Saklit sa Danga Mountain Province. Ang na-recover na illegal drugs sa silong na isang tulay na nagkakalaga ng 2.4 na milyong piso ay magkaiwalay na isinilid sa 2 sako. Ang unang sako ay may lamang 17 marijuana bricks at ang isa naman ay may lamang naka-plastic bags na tuyong dahon at tangkay ng marijuana. Ang mga naturang kontrabando ay tinuturing na mga otoridad na panibagong pamamaraan at tinawag na dead drop method sa distribusyon ng illegal na droga. Ang pagkakadiskubre ay naisakatuparan sa pamagitan ng koordinasyon ng Sadanga Municipal Police Station, Mountain Province Provincial Police Office at PDEA. Nagbabala naman si PDEA Mountain Province Officer Martin Francia sa mga residente hinggil sa tuloy-tuloy na paggamit ng dead drop system kung saan iniiwan ng mga nagbebenta ang illegal na droga sa isang pinag-usapang lokasyon kung saan kukunin ng buyer matapos online na magbayad. Ang naturang paraan ay maiwasan ang face-to-face transactions, maiwasan din ang pagkakaaresto habang nagiging komplikado ang surveillance at entrapment efforts sa mga alagad ng batas. Dahil dito lalo pa rin ang pinag-ibayo ang kanilang pagpapatrolya at intelligence monitoring sa mga liblib na barangay sa Mountain Province. To si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dedonarable sa Pusurubio, Pangasinan Community Hospital ang biktimang binatilyo na residente ng barangay Talugtog ng nasabing bayan matapos itong makuryente. Ayon kay Pusurubio ay si Chief of Police Major Napoleon Election Jr. naganap ang aksidente alas 10 ng gabi sa barangay Talugtog kung saan ang biktima ay napahawak sa poste ng basketball court na may nakasayad na live wire kung kaya't biglang natumba ang biktima na naitakbo pa sa paggamutan ngunit hindi na umabot ng buhay. Nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon sa pangyayari habang ang mga labi ng binatilyong biktima ay nakalagak pang samantala sa isang purinarya sa nasabing bayan. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaristo sa bayan ng Bubon, Northern Samar ang 2 habal-habal driver sa mismong araw ng Valentine's Day nang maaktuhan mismo ng otoridad sa pagpupuslit ng mga kahoy ng isang uri ng lawaan. Ang mga iligal na pinutol na mga kahoy ay sinakay sa mismong habal-habal nilang motorsiklo. Ang dalawa ay tinuturing ng PNP na lumabag sa PD number 705 o yung tinatawag na Forestry Reform Code of the Philippines. Ang dalawa ay inaristo sa bayan ng Trujillo, Bubon, Northern Samar. Ang mga naristong suspect kinilala sa kanilang mga alias na si Boy, 29 na taong gulang at isang kinilalang si alias John, 23 taong gulang, parehong residente na naturang bayan. Aktong nahuli ang dalawa sa anti-illegal logging operation. Naaktuhan ng pulisya ang mga suspect na sakay ng kanilang motorsiklo at may kargang mga kahoy na lawaan. Nang sitahin at hingian ng kukulang dokumento, nabigo ang mga ito na makapagpakita ng anumang legal na papilis dahilan upang sila ay agad nahulihin. Ang narisong mga suspect ay binasahan ng kanilang mga constitutional rights at dinala sa Bubon Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kukulang dokumentasyon at pagsampa ng kaso. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasakuti sa isang pinagsalin na operasyon ng kapulisan ng isang most wanted person na kabilang sa top 1 sa municipal level at top 6 sa provincial level ng Olongapo. Matapos ipatupad ang Manhunt Charlie at Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO, kinilala ang suspect sa alias Junjun, 39 anyos, may asawa at construction worker na naaresto alas 11:10 ng tanghali. Pebrero 15 sa Barangay Bukid, bayan ng Jose Abad Santos. Ang operasyon ay pinangunahan ng lokal na kapulisan katuwang ang mga operatiba ng Olongapo City Police Office at Cyber Patrol Section sa ilalim ng koordinasyon ng Davao Occidental Police Provincial Office. May nakabinbing warrant of arrest laban sa suspect para sa kasong qualified statutory rape na walang inirekomendang piyansa na inisyo ng Regional Trial Court sa Manita. Matapos ipaalam ang kanyang mga karapatan, dinala ang akusado sa kustudiya ng kapulisan para sa tamang dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Taas kamay ng mga hashtag in a relationship. Ang tanong, gaano ka nga ba kasaya sa iyong buhay pag-ibig? Lumabas kasi sa survey ng Social Weather Station sa SWS na nananatiling mababa ang mga Pinoy na nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Narito ang report ni Angelica Cosme. Nananatiling mababa ang bilang ng mga adult Filipino na nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Ito ay batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong November 24 to 30, 2025, kung saan nasa 46% lamang ng mga respondent ang nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang buhay pag-ibig. Pareho ito sa naiulat na rating noong 2024 at siya namang pinakamababa sa loob ng 20 taon o mula 2004. Samantala, tumaas naman sa 40% mula sa nakalipas na 36% na mga nagsabing mas magiging masaya pa sila, habang 14% naman ang walang love life. Ang naturang survey ay nilahukan ng 1,200 adults sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng face-to-face interview. Winter Olympics update naman tayo. Nagtapos sa ika-54 na pwesto ang Philippine bet na si Francis Secarielli sa Giant Slalom ng 2026 Winter Olympics. Magbabalita si Matchpoint Mili Borja. Nagtapos sa ika-54 na pwesto ang Filipino-Italian alpine skier na si Francis Cesarelli sa Men's Giant Slalom sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics sa Italy. Naitala ng 22-year-old athlete ang kabuoang oras na 2 hours, 48 minutes and 23 seconds matapos ang dalawang run sa isang disiplina na may 81 competitor. Nagwagi ng ginto si Lucas Pinheiro Breathen ng Brazil, habang pilak at tanso naman ang napunta kina Marco Ordermatt at Loic Mellard. Tinawag ni Cesarelli na isang mahalagang karanasan ng kanyang debut sa Winter Games at sinabing mas gagaling pa siya sa mga susunod na karera. Samantala, lalahok muli si Cesarelli sa men's slalom ngayong Lunes. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.